Sa opisina naging abala si Ashley at marami pa siyang trabahong kailangan tapusin. Naipagpasalamat niya at inilabas ni Vina ang mga bata upang kumain. "Sir, uwi na po ba tayo?" Tanong ni Jomar kay Marlon matapos nilang kumain. "Wala na ba ang lalaking laging nakabuntot sa atin?" Tanong ni Marlon habang iginagalang tingin sa paligid. "Nakita ko kaninang lumabas na siya, sir. At mukhang walang perang pambili ng pagkain dito." May kasamang biro ang sinabi ni Jomar. Kaso itong kasama niya, hindi yata marunong umiti o sadyang hindi alam ang salitang biro. Muling nagpunas ng tissue sa labi si Marlon bago pinatulak na ang wheelchair na kinauupuan sa driver. Mula sa isang exclusive table na may harang, madadaanan nila ang iba pang kumakain. "Thank you for coming. Please come again." Ngumiti si Jomar sa waitress na siyang bumati sa kanila. Ang kaniyang amo tumango lang at as usual, emotionless pa rin ito. Lalabas na sana sila sa pintuan nang biglang may batang nagsalita mula sa kanilang likuran. "Daddy?" Nilingon ni Jomar ang batang nagsalita. Nasa pupa niya ang kanyang dibdib at ang akala niya ay siya ang tinatawag ng bata. Hindi sa ayaw niya magkaroon ng instant na anak. Wala naman kasi siyang naikama pang babae para magkaroon ng ligaw na anak. Kalaunay napangiti siya nang mamuka ng bata. Ito ang nakita nila sa beach noong nakarang araw. Humarap si Marlon sa bata dahil pamilyar sa kanya ang tinig nito. "Gosh! Nahanap din po ulit kita! Bakit hindi mo po ako hinintay sa beach? Ang hirap mo kayo mahanap!" Kandahaba na ang nguso ni Jello. Naalo si Marlon sa bata at sinermonan pa talaga siya. Kung anak nga niya ito, ay masasabi niyang nagmana ito sa kanya. Hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto o walang linaw ang isang bagay. "Daddy, I draw your face para mahanap ka muli." "Really?" Hindi makapaniwalang tanong ni Marlon. Namangha si Jomar nang makitang ngumiti si Marlon at nagawang i-entertain ang isang batang hindi kilala. Kung sa ibang tao yun, shock na nasungitan na ng amo. "Yes po!" "And how did you find me?" "Nag-research po kami ni Kuya at nalaman din po namin dito kayo kumakain." Biglang nabahala si Marlon at seryoso talaga ang bata. Naniwala talaga ito na siya ang ama nito. Ang ilan sa mga naroroon ay napapatingin na sa kanila, kaya siya naging alerto. Kahit wala siyang koneksyon sa bata, ay baka maging issue kapag may nakakilala sa kanya at nakuhanan ng mga larawan. Baby, where's your mom?" "Hindi po namin siya kasama at busy sa work." Nakaramdam ng awa si Marlon sa bata at inis sa ina nito. Napakapabaya naman ito, bukod sa hindi alam kung sino ang ama ng mga anak. Inutusan niya si Jomar na bumalik sila sa pwesto nila kanina upang walang ibang makakita sa bata. Sa itsura pa naman ito ngayon, mukhang hindi siya hihiwalayan. "Daddy, dito ka lang po ah. Sunduin ko lang po si Kuya." Napailing na lamang si Marlon at pinagbigyan ng bata. Ngunit bago pa makalayo ito, may lumapit dito. "Jello, how many times do I have to tell you na hindi ka pwedeng basta umalis na lang sa tabi ko kapag nasa labas tayo? I'm so worried where I can find you." Sermon ni Gabi sa kapatid. Ang usapan nila ay sabay nilang hahanapin sa loob ng restaurant ang kanilang ama. Ngunit bigla na lang itong nawala sa kanyang tabi kanina. Napatitig si Marlon sa batang lalaki na kausap ng naunang bata. Parang matanda na ito kung magsalita. Kahit siya ang nasa kalagayan nito, ay matatakot din siya para sa kapatid nito. "Kuya, huwag ka na pong magalit. Nakita ko na po kasi si Daddy at mabilis ko silang sinundan." Hinintay ni Marlon na humarap sa kanya ang batang tinatawag nitong kuya. Maging si Jomar, walang kurap na nakatitig sa dalawang bata. At nang humarap na ang batang lalaki ay ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Napangisi si Gabi nang makita ang gulat sa mukha ng kanilang ama nang magsalubong ang kanilang mga paningin. Parang nanalamin lang siya. Ngayong kaharap na niya ito. Tulad ng sinabi ng kanyang kapatid, malakas din ang pakiramdam niya na ito na nga ang kanilang ama. "What's your name?" tanong ni Marlon sa bata. Gusto niyang matawa, kuhang-kuha ng bata ang kanyang ugali. "Gabi po." "Siya po si Jello." Tulad niya ay naging seryoso na rin ang bata at formal na nagpakilala sa kanya.
Dali-daling lumapit si Vina sa mga bata nang may makitang reporter sa paligid. Hindi talaga nawawalan sa ganong lugar dahil halos celebrity ang kumakain doon. Ayaw niyang makuhanan ng larawan ng kambal kasama si Marlon. Babies, kailangan na nating umalis muna. Nangunot ang noo ni Marlon habang nakatitig sa lalaking lumapit sa mga bata. Why? Hindi niyo po ba kami nakikita? Daddy is here! Papi! Gustong maiyak ni Jello dahil mapapalayo na naman sila sa ama. Ang mahalaga, alam na natin kung sino siya, baby. Hindi tayo pwede magtagal dito at may mga reporters na dumating. Paliwanag ni Vina sa bata. Naunawaan ni Marlon ang ibig sabihin ng lalaki. Mukhang kilala siya nito at naging maingat lamang para sa imahe at kaligtasan ng mga bata. Tiyak na malaking gulo kapag nakita sa balita ang kambal at tinatawag pa siyang ama. Maaari ring mapahamak ang mga ito at interesan ng mga taong gusto siyang pagkaperahan. Gusto pa sana niya makausap ang kambal ngunit ang batang lalaki ang humila sa kamay ng kapatid nito. Bye, Daddy! Hanapin ko po kayo ulit! Kumaway si Jello bago tuluyang tumalikod. Ilang sandali ring natahimik si Marlon kahit wala na ang kambal sa kanyang harapan. Anak mo po ba talaga sila, sir? Tanong ni Jomar. Paano ko malalaman? Napakamot si Jomar sa kanyang batok, kahit hindi naman yun makati. Oo nga naman. Paano malalaman ang amo may amnesia ito? Mukhang nasira pa niya ang mood ng lalaki dahil sa kanyang nakakalokong tanong. Tawagan mo si Melvin. May gusto ko ipahanap sa'yo at alamin mo kung sino ang ina ng mga bata. Napataas ang mga kilay ni Melvin habang pinapakinggan ang sinasabi ni Marlon. Kung sa bagay, hindi niya alam kung may ibang babae pa na nagalaw ito nung wala pa itong amnesia. Pero ang hirap namang hanapin at mga bata pa yun, saka pangalan lang ang alam ng kaibigan. Matapos makausap ang detective, nagpahatid na si Marlon pauwi ng bahay. Kanina may pumasok muli sa kanyang gunita at alam niyang mula sa nakaraan niya yun. Naalala niya ang kanyang ama at nagtatalo sila dahil sa ikalawa nitong pamilya. Lumakas ang kutob niyang hindi maganda ang relasyon nila ng kanilang kapatid at ina nito. Iho, mabuti naman at dumating ka na. Kamusta ang iyong pakiramdam? Salubong ni Rochelle sa binata mula sa bungad ng pintuan. Ayos lang po. Iho, may nararamdaman ka ba? Nagluto ako ng paborito mo. Tapos na akong kumain sa labas. Hindi na sana kayo nagabala dahil sinabi ko na sa inyo kaninang nalalabas ako at doon nakakain. Pero Marlon, hindi pa nakabubuti sa'yo ang subsub sa trabaho. Look at yourself. Walang pagbabago dahil pinepersa mong sarili mo. Lalo lang po ako nanghihina kung dito lang sa bahay. Malungkot na pinakatitigan ni Rochelle ang binata at ipinakita dito ang pag-aalala ng isang tunay na ina. Kung nabubuhay lang ang iyong ama, tiyak na hindi lalayo na ganito ang iyong loob ngayon. Hindi ka sana magkaroon ng doubt sa mga kabutihang ipinapakita ko sa'yo. Pinigilan ni Marlon ang sarili na huwag mapikon sa drama ng madrasta. Kung noon gumagana ang ganong estilo nito, ngayon hindi na. Lalo na at may naaalala na siya kahit paunti-unti. Si Jugs, hindi lang ito assistant para sa kanya. Namatay ito nang dahil sa kanya at hindi pa nabibigyan ng katarungan. Naitanim niya sa kanyang isipan na pagsisisihan ng mga ito na binuhay pa siya dahil sa pera. Hindi ko alam kung bakit naging malamig ka na sa pakikitungo sa akin. Wala lang ako sa mood dahil marami akong nararamdamang hindi maganda sa aking katawan. Hindi niyo na po sana pansinin ang pagbabago ng aking ugali. Dahil kahit ako, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Naudlot ang planong pag-iyak ni Rochelle nang mahamig sa tinig ni Marlon ang iritasyon. Mukha ngang konti na lang ang pasensya nito para intindihin ang damdamin ng iba. Kung wala na kayong ibang nais sabihin, magpapahinga na ako. Mabilis na lumapit si Dang sa binata upang itulak ang kinaupuan nito. Ako na! Agaw ni Rochelle at siya ang nagtulak ng wheelchair. Pakisara na lang ang pintuan. Bumuntong hininga si Rochelle nang magsalita ito. Pagpasensyahan mo na ako, iho, kung naging emotional ako lately. Ganito talaga siguro kapag tumatanda na. Pinagulong ni Marlon ang kanyang wheelchair at parang walang narinig. Kung nakasusugat lang ang tingin, baka butas na ang likod ni Marlon. Konti na lang din ang kanyang pasensya sa pagiging mabait sa binata.
Pero bigla siyang napangiti nang makitang lumapit si Marlon sa lamesa at kumuha ng gamot nito. Pagkakuha sa gamot, humarap si Marlon kay Rochelle. May kailangan pa po ba kayo? Nagpadala ng invitation card ang pamilya ni Melissa. Birthday na kanilang abuela. Sandaling napaisip si Marlon. Kailangan natin pumunta, iho. Bukod sa kamag-anak ko ang napang-asawa ng kapatid ni Melissa, kailangan mo ring makilala ang kanyang pamilya. Nang sa ganoon, walang maging problema kung sakaling mabuntis si Melissa. I'll check my schedule. Ngumiti muli si Rochelle kapag gano'n ang sagot ng binata. Siguradong nagustuhan din nito ang kanyang idea. Sa bahay nila Ashley, masaya ang kambal dahil alam na nila kung ano ang pangalan ng kanilang ama. Sa tulong ni Vina. Ang bilin ko hindi maaaring malaman ng iyong mami. Tungkol dun sa natuklasan nyo, gagawa ko ng paraan upang makita niyo muli ang inyong ama at makausap siya ng mas matagal. Maigpit na bilin ni Vina sa kambal. Opo, papi! Humalik si Jello sa pisngi nito bago bumaba ng sasakyan. Hindi na bumaba pa si Vina. Binili niya rin kay Nida na huwag magkwento kay Ashley. Paanda rin na sana niya ang sasakyan nang mapansin ang isang lalaking habol tanaw ang tatlong pumasok sa bahay. Bigla siyang kinabahan, lalo na at tinatago ng lalaki ang mukha nito sa suot na sombrero. Lalabas sana ng sasakyan si Vina upang lapitan ng lalaki at sitahin. Ngunit biglang lumapit dito ang isang babae na galing sa katabing bahay nila Ashley. Nakahinga siya ng maluwag at namali lang pala siya ng akala. Naisip ni Vina na tawagan ang kaibigan. Nang malaman na malapit na ito, hinintay na niya ang kaibigan at gustong makausap. Alam niyang sa kumpanya ni Marlon na ito, madalas naglalagi dahil sa project na hawak nito doon. Tadhana nga naman. Pinaglalapit ang mga pusong nakalaan para sa isa't isa. Pagkababa sa taxi ay napansin ni Ashley ang sasakyan ng kaibigan. Bakit hindi ka pumasok sa loob? Ang kambal, nasaan na? Nasa loob na sila. Alis na sana ako nang sabihin mong malapit ka na. Doon tayo sa loob. Anyaya ni Ashley. Mabilis namang sumunod si Vina. Salamat at inilabas mo kanina mga bata. Sabi ni Ashley habang inaalis ang stocking na suot na abot hanggang tuhod. Wala yun. By the way, kumusta ang bago mong hawak na trabaho ngayon? Well, madali lang ang trabaho kung wala sa paligid ng pinsan ko. Totoo ba na siya ang pakakasalan ni Mr. Marlon? Nangiintrigang tanong ni Vina. Well, hindi ko nakikita na pagkagusto si Marlon kay Melissa kapag magkaharap kaming tatlo. Pero hindi niya rin itinatanggi ang kung ano mang kumakalat na chismis tungkol sa kanila. Pero anong tingin mo kay Marlon? Gwapo ba? Tinaasan ni Ashley ng kilay ang kaibigan dahil sa nangintriga nitong tanong. Oh, come on. Malay mo at magkagusto sa iyo ang matabang isda na yon. Para ka na rin nakaganti kay Beauty kung nagkataon. Kumindat pa si Vina sa kaibigan. Napailing na lang si Ashley. Gusto talaga nitong makaganti siya sa ginawa nila Beauty at Justin. May iba tayo. Sa susunod na araw na birthday ng iyong abuela, tiyak na darating din ang pamilya ni Marlon. Hindi malabong mangyari yan. At masasabi ko magkakasundo sina Melissa at ang madrasta ni Marlon. Hay, mukhang madadagdagan na naman ng kontrabida sa buhay ng kaibigan ko. What did you say? Tanong ni Ashley. Nothing. Tikom ang bibig ng umiti si Vina. Ayoko sanang isama ang kambal dahil tiyak makakarinig lang sila ng hindi magandang salita doon. Naawa si Vina sa kaibigan. Naunawaan niya ito. Kahit siya, ayaw niyang makipaglapit ang kambal sa pamilya nito, maliban sa ama at abuela nito. Isa pa, tiyak na darating din ang pamilya nila Justin. Baka husgahan lang ang mga anak ni Ashley. Maaga na lang siguro kami pupunta at pauwi ng kambal bago magsimula ang party. Naisip ni Ashley na solusyon upang hindi makita ng mga mapanghusgang tao ang dalawa. Hindi sa kinakahiya niya ang pagkakaroon ng anak na walang ama. Ayaw niya lamang pati ang mga anak maliitin ng mga taong may ayaw sa kanya. May ugali pa naman ang mga anak, lalo na si Jello. Hindi ito marunong gumalang sa nakakatanda kapag hindi nagustuhan ang taong kaharap. Well, maganda yung naisip mo. Yan din sana ang suggest ko sa'yo. Muling tumaas ang kilay ni Ashley dahil sa pagsang-ayon ng kaibigan. Paano hindi siya magtataka? Dati-rati nagagalit ito kapag itinatago niya sa lahat ang kambal.
Nang mapansin ni Vina ang kakaibang titig ng kaibigan, mabilis siyang tumayo. Gabi na at kailangan mo na ring magpahinga, kaya alis na ako. Tinasan niyang muli ng kiling ang kaibigang bakla bago tumayo. Hinatid niya ito hanggang pintuan. Lumipas ang ilang araw at dumating ang araw ng birthday ni Lara. Masaya siya at umaga pa lang, naroon na si Ashley kasama ang kambal nitong anak. Huwag na po kayong magselos at soon may apo rin kami may pagmamalaki kay Lola. Inakbayan ni Melissa ang ina na nakasimangot habang nakatingin kina Ashley. Kung hindi nyo kasi pinalaglag ang pinagbubuntis ko noon. At sa tingin mo, narating mo ngayon ang iyong posisyon? Kung itutuloy mo yon? Babango ang imahe mo sa pamilya ni Justin at sa iyong abuela. Galit na putol niya sa iba pang nais sabihin ni Beauty. Inirapan ni Beauty ang ina. Kahit may katotohanan ng sinabi nito, masama pa rin ang kanyang loob. Lalo na at nakikita ang mga anak ni Ashley. Tama na yan. At baka may iba pang makakarinig. Sita ni Melissa sa kapatid at ina. Hindi lingid sa kanyang kaalaman ang bagay na yon. Kahit siya ay sang-ayon sa naging pasya ng kanilang ina. Padabog na tumayo si Beauty at lumapit kina Ashley. Are you sure na pauuwiin mo na maaga mga bata? Himig nagtatampo na tanong ni Lara kay Ashley. Yes, Lola. Huwag na po kayo magtampo. Sasamahan ko kayo hanggang matapos ang party. Pilit na ngumiti si Lara. Gusto niya sanang ipakilala ang kambal sa mga bisita mamaya. Ngunit ayaw ni Ashley at naintindihan naman niya ito. Nahihiya ka bang makita ng lahat ang bunga ng iyong karupukan? Nangiinsultong tanong ni Beauty kay Ashley. Sa halik na mapikon, nginitian ni Ashley ang pinsan at hindi inintindi ang sinabi nito. Beauty! Ang akala ko ba ay maayos na samahan niyo ni Ashley? Sorry po, Lola. Simpleng hiling mo po kasi ngayong kaarawan mo. Hindi pa niya maibigay. Maiwan ka po muna kayo at titingnan ko lang ang kambal. Mabilis na paalam ni Ashley. Mabilis na nag-iwas ang tingin si Beauty at hindi kayang salubungin ang nanguusig na tingin ng abuela. Hindi na talaga niya mapipigilan ang kagaspangan ng kanyang ugali pagdating kay Ashley. Nadagdagan pa ng mga anak nito dahil pinapaalala ang ipinagbubuntis niya noon. Matapos mananghalian, hinatid ni Ashley ang mga anak kasamang yaya nito. Gusto niya ring mag-ayos at ayaw niyang magmukhang kawawa pagharap sa dating mga kakilala, lalo na sa pamilya ni Justin. Isasama niya sana si Ralph ngunit nagkaroon ito ng lakad kanina at hindi pa alam kung anong oras ito makakarating. Sadyang pumunta pa sa mamahaling salon sina Melissa at Beauty upang angat ang kagandahan. Pagsapit ng dilim, sunod-sunod na dumating ang mga bisita. Lahat pinupuri ang ganda ng ayos sa venue. Talagang kakaiba ang ayos ng malawak na garden nila ngayon at pinalagyan ng mini stage. Parang reyna na nakaupo sa gitna ng mini stage si Lara at nakangiting tinanggap ang mga bati at regalo ng mga bisita. Good evening, tita. Mabuti naman po't nakarating kayo. Nagagalak na salubong ni Melissa kina Rochelle. Nakasunod siya. Nakangiting bulong ni Rochelle nang mahulaan kung sino ang hinahanap ni Melissa. Dumoble ang tuwa na nadarama ni Melissa. Nang matanaw ang binata, agad niya itong sinalubong. Mula sa kinatatayuan ay malayang natatanaw ni Ashley ang nangyayari sa bulwagan. Napatitig siya kay Justin na nasa tabi ni Beauty. Ang mga magulang nito naroroon din. Kung hindi lang dahil sa kanyang abuela, ayaw niya sanang makihalubilo sa mga ito. Anak, hinahanap ka ng yung lola. Tawag ni Liam sa anak. Mabilis na ikinawit ni Ashley ang kamay sa kanang braso ng ama. Ito ang kanyang escort para naman hindi ma-out of place sa mga naroroon. Lalong naging espesyal ang kaarawan ni Lara dahil sa mga bisita. Sobrang saya niya nang makita si Marlon. Hanggang ngayon hindi siya makapaniwalang may ugnayan nito sa isa niyang apo. Lahat ng manghalang makita ang regalong dala ng pamilya Williams. Ang mga bisitang negosyante sinamantala ang gabing yun at nakadaupang palad ang mailap na CEO ng isang malaking kumpanya. Ito ang ayaw ni Marlon kaya nagdalawang isip na pumunta. Ang makihalubilo sa mga bisitang may mga hidden agenda sa paglapit sa kanya. Ngunit dahil sa isang bagay na nais tuklasin, pumunta siya. Siya si Justin, sir. Tinanguan ni Marlon si Jomar na siyang nagsalita. Talagang isinama niya ito bilang kanyang bodyguard na rin. Ang babaeng kalapit niya, pinalit kay Miss Ashley. Pagpapatuloy ni Jomar. Magsasalita sana siya nang may lumapit sa kanila.
Marlon, halika dun sa table na nakalaan para sa'yo. Malambing na anyaya ni Melissa. Hinayaan lang ni Marlon na si Melissa ang magtulak sa kanyang wheelchair. Ang totoo, kaya rin niya maglakad gamit ang saklay. Ngunit hindi pa maaaring malaman ng pamilya. Lara, ang ganda ng pagkakaayos ng venue ngayon. Puri ni Jinky, ang ina ni Justin. Yearly silang dumadalaw sa kaarawan ng matanda at ngayon, kakaibang paligid. Ang apo ko nakaisip nito. Kahit busy siya, nagawa niya pang asikasuhin ito para sa aking kaarawan. Kaya lalong lumalago ang inyong negosyo dahil magagaling ang mga apo mo. Tumingin si Jinky sa gawin nila Melissa at Beauty. Nagpalitan ng nagtatanong tingin sina Beauty at Melissa dahil sa pagiging abala sa mga sarili, hindi na nila naitanong sa abuela kung sino ang nag-ayos sa naturang venue. Magkita kaya sina Marlon at ang kambal na anak? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao kapag nakita ang kambal?